Dumating na yung araw na pagbiyahe namin papuntang Dingalan. At sobrang excited kami dahil ito yung first time namin na magmomotor ng malayo. Dati kasi kapag may pinupuntahan kaming lugar, lagi pong dala-dala namin yung sasakyan. Tapos yung mga kasama naman po namin, sila po yung mga nagmomotor. So mula Nueva Vizcaya, ito po yung unang stopover po namin dito sa San Jose, Nueva Ecija naman. Hindi ko alam kung dahil ba sa first time namin na makasama sa long ride, kaya unang stopover pa lang ramdam na po namin yung pagod ng katawan at saka yung sakit sa puwet talaga. Tapos during biyahe pa, nung nasa bundok kami, sobrang lamig talaga. Tumatagos sa balat kahit naka-doubling jacket na kami. At ito na nga, nakakatuwa kasi itong trip na to, meron kaming mga bagong kasama. May mga bagong miyembro na naman po ng pamilya. So, after namin na magpahinga, magkape at kumain saglit, ito, nagpicture muna kami bago po kami bumahe ulit papunta ng Dingalan. So ito na nga, tuloy ulit namin yung biyahe papuntang Dingalan at meron pa kasi kaming mga kasama na imi-meet up sa Laur na galing naman sila ng Maynila. So after nga ng ilang minuto, andito na kami sa Gabaldon. Ayun na nga, so since first time talaga namin mag long ride at magmotor, lagi kaming nahuhuli at naiiwan ng mga kasama namin. Grabe, iba yung experience namin dito. Kasi sanay kami na bumabiyahe, pero nakasasakyan kami. Ibang-iba pala yung experience kapag nakamotor ka. First time ko na hindi nakatulog sa biyahe. Habang papalapit kami ng papalapit sa aming destinasyon, paganda naman ng paganda yung mga natatanaw namin sa paligid. At ito na nga, memorable yung daanan na to sa amin. Dahil sa sobrang bibilis ng mga kasama namin at humahabol kami, hindi kami aware na yung daan pala dito hindi maganda. Kaya napapatalon-talon kami, yung tipong para kaming nangangabayo. Kaya natatawa na lang talaga kami sa mga nai-experience namin dito sa daan. Naawa kami sa motor namin. So habang nasa biyahe kami, napansin ko lang na puro sibuyas din pala yung pananim nila dito. So parang hindi siya nalalayo dun sa amin sa Aritao kasi ngayon po dun season din ng sibuyas. Kaya pala sabi ng asawa ko, amoy sibuyas daw yung daanan. Kumbaga parang andun lang daw siya dun sa amin. Finally, after ng mahaba-habang paglalakbay, andito na kami sa Dingalan.
Ito na nga nakakatuwa dahil sa vlog ko lang napapanood to, yung tinatawag nila na human drone. Meron din pala dito sa Dingalan. Kaya naman aliw na aliw talaga kami sa kanya. At ito na nga yung resulta. Ilaban mo daw. Taon. Manantay mo na. Nagpa-plane na oh. Oh. So after makapag-picture ang lahat, so inaayos na lang po yung pagkain at kakain na din po kami at dito kami magbe-breakfast kasi gutom na din po ang lahat. So good morning! Andito po kami ngayon sa Dingalan. And yun, since 6:30 AM na po, kailangan na po namin mag-breakfast para sa mga activities po namin today. So yan, 2 AM kami nagbiyahe and ngayon lang po kami nandito. Sa nagustuhan ko sa pamilyang to, walang VIP. Kung ano yung pagkain ng isa, yun ang pagkain ng lahat. Tapos, sobrang sarap pa ng mga ulam namin. Merong itlog, merong hotdog, meron din yung masarap na tinapa na luto nila mama. Kumakain, tuloy pa rin po yung walang katapusan na kwentuhan. Yung tipong kahit kita mo naman na bakas sa mga mukha nila yung pagod at puyat, pero makikita mo pa rin yung excitement at saya ng bawat isa. Pagkatapos po namin kumain, ito na nga tuloy ulit yung biyahe papunta sa next destination naman namin. Ito yung unang ride namin na mag-asawa. Long ride talaga siya after po ng kidney transplant. And syempre, medyo nag-aalala ako kasi
Baka mapagod siya, baka hindi niya kayanin na magbiyahe at mag-drive ng ganito kalayo. Kaya habang nasa biyahe, lagi ko siyang tinatanong kung kaya pa ba niya, kung may sumasakit ba sa kanya, kung pagod na ba siya, or kung gusto na niyang magpahinga. Pero sa awa ng Diyos, kayang-kaya na po niya. Ngayon ko na-realize na kaya pala madaming nagmomotor. Yung tipong kahit meron naman silang sasakyan, pero pinipili pa rin nilang magmotor. Iba yung feeling, iba yung excitement, lalong-lalo na yung madami kayo na magkakasama. Tapos ma-appreciate at kitang-kita mo talaga yung mga dadaanan mo, yung mga scenery na dadaanan mo. At syempre, bukod doon, sobrang tipid ng motor. Isa ito actually sa mga gusto naming gawin na hindi po namin nagagawa noong nagda-dialysis siya. Hindi siya makamotor, hindi siya maka-long ride. Kaya naman ngayon na na-transplant na siya, ginagawa na po namin yung mga dapat ginagawa namin dati pa na ninakaw ng pagkakasakit niya. Kaya naman, sinusulit na po talaga namin lahat. Kung may pagkakataon, may gagamitin, may oras, namamasyal po kami. Pero syempre, priority pa rin po talaga namin yung pag-iingat dahil ayaw na po nating magkasakit. So yan, tuloy napakwento ulit ako. So andito kami sa port ng Dingalan and papunta naman po kami ngayon sa grotto. Yun kasi daw yung isa sa mga pinupuntahan ng mga turista dito. Grabe, sobrang ganda dito. Wala akong masabi. Mas visit talaga ang Dingalan. Abangan nyo po yung susunod po na vlog po namin dito sa may grotto naman. So yun lamang po for today and thank you so much for watching. Bye bye!